Bakit yun ang tinututukan niya? At nabasa ko na pinapakancel niya, inuutusan niya ang bansang Pilipinas, inuutusan niya si Lisa actually, na totally i-abolish ang NTF-ELCAC na kung saan lumalaban ito sa mga kakaliwang grupo. It just so happened na yung mga makakaliwang grupo ay kakampi na ni Lisa ngayon at ni Romualdez. Nakikita nyo naman dyan sa Congress. Magkakakampihan sila Castro. Sino pa nagpo-push at dinadamay si Inday Sara at si Pangulong Duterte? Well, si Pangulong Duterte, former na siya eh. So, sino pa ang nagdadamay dito kay Inday Sara? Hindi ba sila Franz Castro? Sino ba ang boss nila dyan sa Congress? Hindi ba sila si Tambaloslos? Dahil siya yung Speaker of the House. So, you connect the dots. Okay? Bakit nakapasok si Irene Can sa Malacanang? Definitely, basbas ni Lisa Smugs. Bakit ang tinututukan niya is what? I-cancel ang NTF-ELCAC at parang ang gusto niya panagutin yung mga extrajudicial victims daw, ganyan-ganyan. Hindi niya trabaho, hindi niya mandato yan if you read about kung ano yung mandate niya. Freedom of expression. Dapat nga tutukan niya yung mga katulad ko, katulad ninyo na natatanggal yung Facebook page na hinaharangan ng buwakan ng inang gobyernong ito. O katulad ng SMNI. 'Di ba na si Doc Lorraine at saka si Ka Eric, 'di ba naghinipit diyan ng mga buwakan ng inang kongresista. Yan dapat ang tutukan niya. Well, anyway, Shina Kamura, thank you. So, anyway, wala naman siyang jurisdiction nga yung ICC. Wala na nga tayo diyan eh. 'Di ba? In the first place, bakit nung December nakapasok yan? Bakit inulat ko sa inyo na si Trillanes ay gagamitin nila para mag-ikot o maghanap ng mga magsusumpa na si Inday Sara ay sangkot sa mga sa mga mga kitilan doon sa Davao. See, lahat ng sininform ko po sa inyo ay bumingo tayo lahat dito. Kumbaga, bumingo o naging balita. So, yan yung issue dyan. Okay? So, itong ICC na ito, pakanalahat at binubudol lalo tayo ng gobyernong ito. Alright? Jessie Lacuata, okay? Uto-uto si Trillanes. Kita mo naman yan si Trillanes. Okay? Nabolja ko yan, harap-harapan dito sa LA eh. Duwag nga yan, walang bayag, puti ang itlog. Puti ang itlog. So, si Liza, okay, kahit ano pang gawin ng mga mainstream media, pagko-cover-cover, ito, hindi ka makakapasok sa Malacanang kapag hinarangan ka ni Lisa. Even ang mga classmates ni Kuting na mga babae, even yung mga kaklase niya noong bata pa siya, yung mga kakilala niya na tumulong during the campaign, pag maganda ka, palangga, hindi ka makakapasok sa Malacanang kasi nuknuka ng insecure itong babaeng ahas na ito, itong babaeng buton. Kaya nga sabi ko sa inyo, buhatin nyo na yan. So, you talk about what? Freedom of speech. Dapat nga itong Irene na itong kana, ito, tututukan niya yun eh. Di ba? Kung talagang concerned siya sa Pilipinas. Pero definitely, hindi sila concerned sa Pilipinas. Concerned sila dun sa mga iuutos sa kanila or kung sino ang kung sino ang makikipag-connive sa kanila, kung sino ang gusto nilang gipitin. And it just so happened na ang gusto nilang gipitin ngayon si Inday Sara kasi nga natatakot sila na pagdating ng 2028 hindi matutupad yung pangarap ni Lisa at ni Tambaloslos. Pangarap ni Lisa na in 2034 ay mapaupo niya ang kanyang anak na si Sandra. Okay? So ngayon, mga palangga, December, sinabi ko rin sa inyo na itutumba lahat. I-try nilang itutumba lahat. Ako, number one example. SMNI, number one example. Kasi nga, gusto nilang ibagsak si Inday Sara. I think, yeah, nung, 2022, sinabi ko na sa inyo na na-missed si Ahas ng text kay Inday Sara, 'di ba? Kung ano-ano sinasabi niya kay Inday Sara, dahil sa kalasingan niya, yung pangbubuli niya or yung pagiging inggitera niya na i-forward niya kay Inday Sara yung message. 'Di ba? Sinabi ko sa iyo yan, mga palangga. So, noon pa lang and even before pa na maupo si Kuting sa pambubudol, galit na nga si Lisa sa mga Duterte dahil nga sa kanyang paghihiganti na hindi nga inupo si Kuting sa Department of Agriculture at doon sa inihingi niyang Department of Agriculture, yung una din sa DILG. Diba? Paulit-ulit na lang tayo sinabi ko sa inyo yan. So ngayon, gusto ipasara, CNN na hinto na. Yeah, I know, yung CNN na hinto na. So,
Hindi ko alam, wala pa tayong puting ahas kung ano yung eksakto nangyari sa CNN, pero imagine mo, only the Kuting administration na pasara yung, na purdoy ang CNN. Okay, let's talk about that later. Ngayon, mga palangga, Inday Sara gugurgurin ni Lisa Smugs. So, kasi nga ang target talaga ni Lisa Palangga, mabura ang mga Duterte sa usapin ng politika sa Pilipinas. Kaya naman, ginagamit niya ang pondo ng bayan para sirain si Inday Sara. Sino ang mga kasabwat ngayon ni Lisa Smugs sa Congress? Si Zaldico. Okay, Zaldico. Sino yan? Okay, chair ng Committee on Appropriation. Ngayon, itong si Zaldico, kasabwat ni Tambaloslos. Ngayon, mga palangga, ikaw Zaldico, okay? Paulit-ulit kong sinasabi, ngayon ay sabi ko kasi, nagre-recruit na nga sila mga kababayan na mga trolls. At isa sa nirecruit mo, Zaldico, yung Kalbo. Ayan si Rocky Kalbo. Ikaw, Rocky, okay, nung umuwi ako sa Pilipinas, 2018 yata, di ba? Pinick up kita sa SM West. Okay, SM North na ngayon. SM West. Wala ka makain eh. Wala ka malamon. Kaya gusto mong dumikit sa mga politiko. Okay, gusto mong dumikit sa Duterte, gusto mong dumikit sa Marcos. Hindi ako sa nagkukutya dito, Palangga. 'Di ba? Wala makain yan, nagko-commute. 'Di ba? Hindi naman mayaman kung umarte na akala mo mayaman. So ngayon, kinuha na ni Zaldico yan, si Kakiraki, pangalan natin si Kalbo. Kasi kinuha na siya si Zaldico, nagre-report siya, akala mo hindi ko alam. May mga puting asa ko din sa Congress. So ngayon, mga palangga, nagre-report siya doon at yung mga imaginary friends niya, okay, kay Zaldico. Binabayaran siya ni Zaldico sa utos ni Tambaloslos para tirahin si Inday Sara o ang mga Duterte. Kasama yung kanilang mga dugyot. See kung paano nila lapastangan ni Zaldico at ni Tambaloslos at ni Lisa. Gamitin ito mga patay gutom. Okay, na nagpapanggap na matalino pero ginagamit ang kanilang talino sa pagnanakaw. Abangan nyo dyan, sino malapit sa Congress, abangan nyo, araw-araw nagre-report si Kaki Raraki dyan. Okay? Kala mo hindi ko alam, matapos silang mag-away ng presidential communications, kasi nga, nag-aaway sila sa partihan ng pera, sa bayad sa bribe nila, dahil yung taga-PCSO, sila Bukangkang, sila Patricia Martin, ay hindi sila magkasundo-sundo sa ninanakaw nilang pera para i-bribe to destroy Sara. At the end of the day, we talk about now, destroy si Sara at mga Duterte. Yan, si Kalbo at yung mga dugyot vloggers na mga kadiri na sabi nga ni Puso, oh my God, Kajire! Di ba? Oh my God, Kajire! Yung mga, oh my God. Okay? Pare-pareho sila ni Taning, na si Taning na mukhang surot na yung sinisip-sip ay burak. Kaya parang ganun. Di ba? Parang ganyan, o di ba? So sila ay mga kalaban ng bayan. Bakit? Kasi ito'y ginagamit sila ni Lisa Smugs para gurgurin si Inday. Gurgurin sa social media. And, pag may pagkakataon, kaya Day, mag-ingat ka. Gugurgurin nila si Inday. Kasi si Inday nga ang hindi na pinaka-angat sa kanila. Di ba? When you talk about survey, mataas talaga si Inday. Diyos ko po, yung kalaban niyang nangangarap na si Tambaloslos, 0.8. My God. So, supposedly hindi natin papangalanan to kasi makakakuha sila ng ng limelight dito, but maganda naman yung limelight nila, nabayaran sila. Ito kayo, okay, na mga bayaran ni Lisa, mga palaga, lalo to si Kalbo na nag-a-acting na kunyari pa wine dyan sa kanya mga fake account, drama-drama, di ba? Kunyari, mayroon siyang image, may saltik na kesyo nasa yacht daw siya, ganyan mga post niyan eh. Naluloko din niya itong sila Zaldico at saka sila Tambaloslos kasi wala na kasing makuha si Lisa at si Tambaloslos na mga tao magsusuporta sa kanila from the bottom of, like ako, from the bottom of my heart, sinuportahan ko siya na wala akong hinibayad. Pero ito ngayon, dahil na bagsak na sila sa social media, so pinapatos nila yung kahit mga uhugin, diba? Yung mga uhugin na walang ligo, na mukhang mga, oh my God, kadire. So kadire, nakita ninyo, yung mga binabayaran nila, mga mukhang surot na yung sinipsip, mga burak. So, kaya ikaw Kalbo okay, mabaliw ka na naman sa akin. Okay? Meron pa akong kaibigan, kachika dun sa Congress. Okay? Araw-araw nagre-report. Bakit ka nag-araw-araw nagre-report kay Zaldico? Ikaw, Zaldico, tanda mo, bibigyan ka ng isang bonggang-bonggang 1-hour show. Pag wala na ako sipon. Pag di na ako uhugin. Bibigyan ka ng isang bonggang-bongga. Yung hinayupak na yan. Actually, may nag-send sa akin ng picture. Mula ulo hanggang paa. May bata kasi. Baka mamaya, masabi na yung bata. Mula ulo hanggang paa, ang mga suot nila ay mga designers. Dating uhugin lang yan si Zaldico, walang pera sa Bicol.
Okay? So ngayon, saan kumukuha ng pera mga buwaka ng inang yan? Nakita nyo na nga, sangkot doon sa pagmi-meeting nila noong January 10, kung saan isinusulong nila yung buwaka ng inang initiative na ito. So ito si Saldi ko, yung asawa niyang Jutang Jiri na din, na si Mylene, di ba paulit-ulit ko na bumili ng apartment dyan sa Paris at pinapasara ang mga designer not outlet store o boutique. Binababoy nila tayo mga palangga. Kinukuha nila ang pera, tapos ang putang mga baka ng inang post-post sa Paris. Pero bawat hibla, bawat hot chocolate na nilalamon, hinihigop nila, hindi pa napaso ang mga baka ng ina sa Paris, ay pera galing sa bayan. At ikaw, Zaldi, yung binabayaran mo si Kalbo, okay? Pareho kayo naggagaguhan. Wala namang engagement yan eh. Di ba? Kasi nga mga kababayan, masyado na silang natatalo dito sa katotohanan. Real talk lang. Yeah, I'm taking salamat. Salamat palangga. Ayun ko. Umulan kasi dito, naulanan ako. Umulan kagabi. Naligo ako sa ulan. So anyway, yung mga, okay, mamaya na yung sa sundalo. So ngayon, the target here, mga kababayan, ay talagang, sa ngayon, hindi nila inaatupag kung paano pabangunin ang Pilipinas, kundi paano pabagsakin tayong mga kritiko, tayong mga nakikita yung kanilang kabaliwan. Imagine nyo, anong petsa na ngayon? Today is February 2 na, okay? January 29, isang taon na po na kinansila at never na nila binalikan ang hearing patungkol sa smuggling na kung saan sangkot si Michael Ma, sangkot ang kapatid ni Lisa na si Martin Araneta, sangkot ang mga taga Bureau of Customs. Today is 1 year and 2 days, okay, na kinansela nila sa Committee on Ways and Means na hindi na binalikan ang issue ng smuggling. Dahil nga, paano naman nila babalikan, ay inappoint na nga as what? Special Envoy to China, si Michael Ma, at kasabwat ni Lisa. Araw-araw sa Pilipinas, araw-araw po kayong binabalahura ng gobyernong Kuting at Ahas. Kaya nga naman, sabi ko dito sa inyo, paulit-ulit natin na kung liliwanagin nyo lang ang inyong kaisipan dito sa ICC na ito, paano nakapasok yan? Si Lisa lahat yan. Kasi the target is, this is between Araneta and Kuting, Ahas, Araneta, Romualdez versus the Dutertes. Yan ang nangyayari ngayon. Instead na, wala na talaga unit team, na ibangon nila ang kinabukasan ninyo, kinabukasan dyan sa mga OFW, ang target ngayon ng gobyerno o kung paano gipitin si Inday Sara, paano gipitin ang mga Duterte para manatili sa pwesto sila. Bakit kailangan kong sabihin itong mga dugyots na ito? Okay? Na kung tutuusin, hindi natin sila bigyan ng platform dito. Pero nga, nandoon sila. Kaya kung may malapit sa Congress, abangan ninyo mag-spy kayo. Open naman yung Congress pwede kayong pumasok dyan. Diba? Magpanggap lang kayo, kunyari vlogger, kayong ganyan. Tutukan nyo si Kalbo at ang mga Alipores na yung mga tao ni Zaldico. Pumapasok sila sa opisina ni Zaldico at ni Tambaluslos. Si Zaldico ay inuutusan ni Lisa at ni Tambaluslos magkasabot sila na bayaran ang mga dugyot na ito para sirain si Inday Sara. Gumagawa po sila ng mga pages at bumibili sila ng mga pages. When I say bumibili, binabayaran nila yung mga may-ari ng mga page. Diba? Kinabi ko sa inyo ating kahapon para sabay-sabay na sirain si Inday Sara. Itong mga buwaka ng inang mga uhugin na mga dugyot ay kinakasangkapan ni Lisa, ni Tambaluslos, okay, ni Kuting, lahat mga hinayupak na yan. Binabayad yung pera natin. Taxpayers' money. Okay? So the intention, maliban dun sa 20 million each na binuking ni Senator Amy na binayad sa mga kongresista, may binabayaran pa silang mga buwaka ng inang dugyot para magmukhang yung mga tirada nila ay talagang it's so kababawan. Okay? So, ginagamit nila ang pera ng Pilipino para nga ngayon ay tirahin si Inday Sara. And look at this Las Cañas. Look at Trillanes. Dati, nung inaway ko siya dito, I'm not really inaway, nagbanggaan kami dito, di ba? Nag-trending yan, mga palaga. I think 10 million, maybe 20 million umabot across social media. At bakit ba kami nagbanggaan dito? Dahil ang kanyang slogan noon is anti-Duterte at never again Marcos. Yun, nung pumunta siya dito. Pero ngayon, kasabwat na siya ni Liza.
Kasi nga, si Lisa Ahas, ang mga kinukuha niya, yung mga sanggano, yung mga dorobo, yung mapapakinabangan niya na magdi-deliver sa kanya ng pera, katulad ni Mel Robles, sa PCSO, magdi-deliver sa kanya ng result para manggipit. Okay? Katulad ako, di ba? Paulit-ulit ko sinasabi, ginigipit nila ako. But they're not gonna win. Hindi sila mananalo sa panggigipit nila, mga palangga. Okay? So, ang pinakamalungkot ngayon, mga kababayan, itong mga police o mga general. Okay, kakapapasok lang actually na information sa atin, mga kababayan. Okay? Oh, ito na nga. Ayan, breaking news. Okay? Nabigyan na rin ng pondo ang asawa ni Garafil na si Eric Garafil para atakihin ang mga taga Davao, mga sumusuporta kay Pangulong Duterte at syempre ang mga Duterte. Ngayon, saan kumukuha ng pera itong mga ito sa pambayad? Number one, sa Lotto. Kay Mel Robles kasi, di ba, sinabi na rin mismo ni Sas yan dahil mga kaibigan si Sas, kaibigan niya si Taning at saka si Robles, nakasama nila doon sa Benguet, doon pa sa kung saan kinukwento ni Sas, doon sa vlog namin na magkakapitbahay si Lisa, si Taning, si Robles at saka si Michael Ma. So, si Robles ay isa din sa source ng pera, okay, from Lotto na binabayad naman dito sa mga makakaliwang grupo, which is ito ang asawa ni Garafil. Grabe, no? Grabe yung panghahayop nila. Kaya kayo mga men in uniform, ito now. Actually, katatanggap ko lang na balita na ngayong araw ay meron na pong naka-float at meron ng mga tinanggal na mga polis doon sa Davao or inilipat sila sa malalayong pwesto. Diba? Sinabi ko sa iyo kagabi, malalayo. Inilipat sila sa mga bundok ng hibok-hibok. So sabi dito mga palangga, ng ating mga puting ahas, dahil sa kahayupan ni Lisa Smugs, mga kababayan, ay minomonitor niya ngayon ang mga PNP, okay? Mga pulis, general, kung ano man ang kanilang mga rangko, kasi nga, dyan sa Camp Crame, minomonitor niya na lahat ng mayroong makikita kahit sa pag-post lang sa Facebook, pag-like, pag-comment, pag-share, na umaayon sa mga Duterte. Even yung mga matataas na opisyal sa Camp Crame at sa AFP, okay, mga regional police officers, mga kilalang malapit sa mga Duterte o kay General Bato o sa mga kaalyado ni Pangulong Duterte, iniisa-isa na po kami. Police itong informant natin dito, mga palangga. Sabi dito, iniisa-isa na po kami, Miss Maharlika. Sinusubaybayan ang aming mga galaw. Anumang oras po ay dito sa Camp Crame, lalabas na po ang order ni Medusa. Medusa pa nga nakasulat dito. Na gagawin kaming mga floating status or ipapalipat po kami sa malalayong lugar kapag kami ay na-identify na maka-Duterte or sumuporta sa Duterte. Okay? Lahat po kami dito ay pinaghihinalaan na para kaming mga kriminal. At ilan po ay mga police generals, mga full colonels, lieutenant, wala pong pinaliligtas si Medusa. Police major, police captain, teniente, at ang iba pa ay mga ordinaryong police at mga patrolman hanggang sarhento. Nakita nyo? Nakita nyo kahiyupan ito? Kaya kayo, mga men in uniform, sabi ko, ano bang pinagtatagal-tagal nyo dyan, sir? Get up, speak up, and pick them up. Ang sabi dito, marami pong mga taga-PSPG, Police Security and Protection Group, na karamihan, yung mga police na nagsisilbing police security sa mga government officials o may mga VIPs, ay isa-isa din pong nire-recall. Lalo na kung nakikilala sila o lalo na kung yung kanilang mga binabantayan ay VIP, mga VIP na malapit sa mga Duterte o kumakalaban sa pamahalaang Marcos. Kahit po makita lang pati mga Facebook account ng mga pulis ngayon ay binabantayan. Mag-like, share, dahil kapag nakita may mga bantay sila, ay tutuluyan. Ugugurgurin. Ayan, ginamit yung word kong gurgur. Ayop. Na makasigaw ngayon palangga eh. Kulang tayo sa energy ngayon. Ngayon, sabi dito, may ginaganap ding meeting, may ginanap na meeting, Miss Maharlika, may ginanap na meeting ditong Miyerkules. Okay, Miyerkules. Ano ba kayo dyan?
para po paano nila ma-identify yung mga leaders noong nakaraang campaign. Okay? So ngayon, sabi dito, Miss Maharlika, grabe po, kawawa yung mga ordinary o yung mga pulis na mga maliliit katulad namin. Natatakot na rin po sila matanggalan ng trabaho o mailipat sa mga malalayong lugar at mapapawalay sa kanilang pamilya. Alright? Ngayon mga palangga, patatagalin niyo pa ba itong kahayupan ni Lisa, ni Medusa? Okay? Kaya ngayon, ang ginagawa ni Lisa ngayon sa pakikipagsabwatan ni Zaldico o ni Beho, di ba? Ng Beho na yan, buha ka ng inilis na yan, ay magre-recruit po sila ng maraming mga trolls at mga Facebook page para po talagang maitumba o magurgur ang mga Duterte. See that? Grabe, ano? Grabe yung kahayupan ng babaeng to. Ano feeling nila? Diyos sila? Sabi ni Maria Eloisa. Duterte lang ang malakas. Bagman love uni. Pulboronic family. So, nakita-kita nyo naman kung sino ang nagro-rule sa Pilipinas. Nakita nyo yung picture nung nasa Vietnam sila? Na si Smugs ay nasa gitna? Katakahan talaga ng PCO. Ito, nakita nyo ba itong picture na to? Nasa gitna na namang hinayupa. Edited naman yung kanyang butod. Akala mo siya presidente. Actually, yung mga taga-embahada sa Vietnam, sukang-suka kay Lisa. Nakarating po sa atin, mga kababayan, na na-witness nila kung gaano kabalahura ang babaeng ito. Wala rin naman magawa yung mga taga-embahada. O baka ngayon, ipatawag na rin kayo. Baka patanggal kayo lahat dyan dahil narinig na naman ni Lisa yung statement ko. Narinig mismo ninyo kung gaano ka-demonyo si Lisa Smugs. Makipagtulungan kayo sa taong bayan, hindi lang dahil kailangan nyo ng trabaho. Kailangan nyo ilabas ang boses ninyo. Dahil ang kalaban ng Pilipino ay si Lisa, si Kuting, si Tambaloslos, at itong mga kongresista na kumakampi sa kanila o mga nababayaran, at ibang mga senador. See that? Sabi ko nga, ulit-ulitin ko, iilan lang yan sila if you compare sa 115 million Filipinos. Ang kalaban natin, ang pinakaulo ng kalaban ng Pilipino ay si Boton. Okay? Ang nangyayari ngayon, gas-gas na, paulit-ulit natin, na pinag-uusapan itong ICC, People's Initiative, PCSO. Tingnan mo yung PCSO, nag-hearing sila kahapon. Okay? Hindi ko napanood lahat. Nascan ko lang sa balita. Wala na naman si Robles doon. I believe, iba-iba na naman ang kwento doon. So ano ito? Lahat na lang ng ahensya, mga palaga, si Lisa ang nagkokontrol. Siya nagpapanalo sa loto. Siya nagigipit sa mga polis. Siya may control sa Bureau of Customs. Kasabwat niya ang smuggler na si Michael Ma. Ano kayo? Mga police officers, mga general, mga PSG,